Hindi lahat ng kilos ng tao ay maituturing na makatao. Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. Kung ano tayo at kung ano ang kalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. Nangangahulugan ito na hindi lahat ng ating isinagawang kilos ay mabuti. Sa etika ni Santo Tomas de Aquino, ang moral na kilos ay ang makataong kilos, sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-isipan. Ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos. Ang papel naman ng kilos-loob ay tumungo sa layunin o intensyon ng isip. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa isip at kilos-loob, samantalang ang panlabas na kilos ay ang pamamaraan na ginagamit upang isakatuparan ang panloob na kilos. Hindi maaaring maging hiwalay ang dalawang ito sapagkat kung masama ang panloob, magiging masama rin ang buong kilos, kahit mabuti pa ang panlabas. May mga salik na nakaaapekto sa resulta ng kilos, kung ito ay may tuturing na mabuti o masama. Ang mga ito ang batayan sa paghuhusga kung ang kilos ay moral o hindi. Ang unang salik ay ang layunin. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos-loob. Ito rin ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos o doer. Hindi ito nakikita o nalalaman ng ibang tao dahil ito ay personal sa taong gumagawa ng kilos. Ito ang pinakalayunin o pinatutunguhan ng kilos. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang mismong kilos ay hindi maaaring husgahan kung mabuti o masama, kung hindi mo isasaalang-alang ang layunin ng taong gumagawa nito. Mahalagang tingnan ang kabuuang kilos na kasama ang layunin ng tao na nagsasagawa nito. Pangalawang salik ay ang paraan. Ito ay ang panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may nararapat na obheto ang kilos. Halimbawa, sa kilos na kumain, ang obheto ay makakain. Ngunit kung kakain ka ng bato, ito ay masama dahil hindi kinakain ng bato. Ang kilos ng umiinom ay may obheto na makainom. Ngunit kung iinom ka ng muriatic acid, ito ay masama dahil nakamamatay ito. Sa makatwid, ang paraan ng kilos ay ang nararapat na kilos dahil ang kabutihan ng panlabas na kilos ay ang nararapat na obheto nito. Ang bawat kilos ay may layunin. Ngunit paano mo ba nahuhusgahan kung ang layunin mo ay mabuti o masama? Halimbawa, sa pagsusulit, ano ba ang layunin nito? Paano kung ang isang mag-aaral ay mangopya ng sagot mula sa iba dahil hindi siya nakapag-aral ng leksyon? Tingnan natin ang larawang ito. Ano ba ang layunin ng kilos? Makasagot sa pagsusulit, hindi ba? Ano naman ang nararapat na obheto? Ang pagsulat ng nalalaman mo at hindi ang nalalaman ng iba. Ang kilos ba na ginawa ay sang-ayon sa obheto? Mabuti ang kanyang layunin na makapasa, ngunit mali ang kanyang pamamaraan o kilos na ginamit sa sitwasyon. Ang pangatlong salik ay ang sirkumstansya. Ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Narito ang iba't ibang sirkumstansya. Ang unang sirkumstansya ay ang tinatawag nating sino o sa English ito ay circumstances of person. Ito ang tumutukoy sa tao na nagsasagawa ng kilos o sa taong maaaring maapektuhan ng kilos.
Isang lalaki ang nahuling nagnakaw sa bahay ng isang matandang babae. Nakuha ang di umunay humigit kumulang na 500,000 piso. Ang lalaki ay kinilalang si Arnold Fabio, 19 na taong gulang. Ayon sa investigasyon, ang naturang matandang babae na kanyang ninakawan ay kanya mismong lola. Di umano'y nakita ni Arnold kung saan nakatago ang pera ng matanda, kaya nang nagkaroon ng pagkakataon ay kinuha niya ito. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulis si Arnold at maaaring madagdagan pa ang tagal ng kanyang paglaya, bunga ng pangyayari na ang ninakawan niya ay ang mismo niyang kadugo pa. Ang pagkuha ni Arnold ng pera ay masama dahil pagnanakaw ito. Nadaragdagan ito ng panibagong kasamaan dahil ang pinagnakawan niya ay ang mismo niyang lola. Ang pangalawang sirkumstansya ay ang tinatawag nating ano o circumstances of matter. Ito ang tumutukoy sa mismong kilos, gaano ito kalaki o kabigat. Batay sa investigasyon, si Lola Madonna ay naubusan ng gamot para sa sakit nito. Kinailangan nito ng pera upang makabili ng gamot, ngunit sa kasamaang palad ito ay ninakaw. Nahirapan huminga ang matanda, kaya dinala siya sa ospital. Ang uri ng kilos ni Arnold ay nagpapakita ng mas masamang kilos dahil naisugod pa sa ospital ang lola dahil sa ginawa niya. Pangatlong sirkumstansya ay ang saan o circumstances of place. Ito ang tumutukoy sa lugar kung saan ginawa ang kilos. Hinahunting na ngayon ang isang babaeng nasa pool sa CCTV na tumangay sa pera sa donation box ng isang simbahan sa Cebu City. Ginamit pa nga ng sospek ang offering bag sa pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Huwebes noong nakaraang linggo nang masapol sa CCTV ng babaeng ito sa Adoration Chapel ng San Lorenzo Ruiz Parish sa Barangay Tisa, Cebu City. Tila di mapakali ang babae na may dala pang sanggol noon. Palingon-lingon siya habang naglalakad sa kapilya. Maya-maya pa iniganan niya ang bitbit niyang sanggol. Kinuha niya ang offering bag ng simbahan at ginamit ang stick nito para buksan ang donation box sa gilid. Nasira ng babae ang bakal na donation box gamit ang stick. Huli na nang madiskubre ng mga taga-simbahan ang nangyari. Hindi namin napansin dahil sobrang busy. Yun na lang, nakita na namin na binubuksan na niya talaga ang donation box. Di pa tukoy magkano ang nakulimbat na pera ng sospek. Pero laman daw ng kahon ang nasa 2 buwang donasyon. Tanging mga barya na lang daw ang naiwan. Dumaan daw sa ibang pintuan ng sospek paglabas kaya walang nakahalata sa nangyari. Diyan siya. Ang ginawang pagnanakaw ay masamang kilos. Mas lalo pa itong sumasama dahil ginawa ang kilos sa loob ng simbahan. Kaya sa kasong ito, mas nadaragdagan ng hatol sa taong nagkasala. Sumunod na sirkumstansya ay ang paano o circumstances of manner. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang kilos. Matalinong mag-aaral si Nestor. Pinaghandaan niyang mabuti ang kanilang pagsusulit. Subalit habang sumasagot ay hindi niya maalala ang sagot sa tanong. Napatingin siya sa papel ng kaklase at kinopya ang sagot. Maaaring makabawas o makaragdag ng kasamaan o kabutihan ang sirkumstansya. Sa kaso ni Nestor, nababawasan ang kasamaan ng kanyang kilos dahil hindi ito pinagplanuhan o pinaghandaang gawin, kaya lumiliit ang bigat ng parusa. Dumako naman tayo sa pinakahuling sirkumstansya, ang kailan o circumstances of time. Ito ay tumutukoy kung kailan isasagawa o isinagawa ang kilos. Tunghayan natin ang halimbawa. Nasunugan na nga, nanakawan pa.
Yan ang sinapit ng ilang nasunugan sa Sampaloc, Maynila. At nakatutok si Jomer Apresto. Aakalain mong residente rin ang lalaking ito na naghahakot ng kalan at LPG mula sa mga nasusunog na apartment sa Sampaloc, Maynila. Pero ang lalaki pala, kawatan daw ayon sa barangay. May pumapasok sa loob tapos may mga bit-bit na gamit hindi naman po namin na alam na tiga doon yun. Kasi kilala po namin yung mga nakatira po dyan. Nabawi raw ang mga gamit na tinangkang nakawin ngunit nakatakas ang lalaki. Bukod dito, 3 lalaking kahinahinala umano ang dinala rin nila sa presinto. Pero nang pinuntahan namin sa pinagdalhang presinto, sinabi Sa ating natunghayang balita, ang kilos ay ginawa sa panahong nasusunog ang bahay. Dito ay mas nadaragdagan ang kasamaan ng kilos dahil sa sitwasyon ng pamilyang nasunugan. Ang mga nakapagpapalala o nakapagpapabawas ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos ay tinatawag nating sirkumstansya. Maaaring ang mabuti ay mas maging mabuti o ang masama ay mas maging masama. Maaaring ang mabuti ay mas maging mabuti. Dumako na tayo sa pinakahuling salik. Ito ay ang kahihinatnan. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan at may kaakibat na pananagutan. Ano man ang gawing kilos ay may kahihinatnan. Mahalaga na masusing pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong katumbas na pananagutan na dapat isaalang-alang. Kung minsan, nagkakaroon ng suliranin sa pagpapasya dahil sa kawalan ng kaalaman kung ang pinili niyang kilos ay mabuti o masama. Kung minsan, sa bilis ng takbo ng isip ng tao ay nakapag-iisip at nakagagawa siya ng kilos na hindi tinitingnan ang kahihinatnan. Sa ika-4 na salik, sinasabi na ang bawat tao ay kinakailangang maging mapanagutan sa anumang kilos na kanyang pipiliin. Kailangang mapag-isipan mabuti at makita kung ano ang magiging resulta ng anumang kilos na gagawin. Halimbawa, si Leo ay isang doktor. Matagal siyang nag-aral sa larangan ng panggagamot. Alam niya kung makasasama o makabubuti sa kanyang pasyente ang ireresetang gamot. Kung itutuloy pa rin niya ang pagrereseta ng gamot, kahit nakasasama ito sa huli, mayroon siyang pananagutan sa kahihinatnan nito. Kaya, sa pagsasagawa ng kilos, gaano man ito kalaki o kaliit, kailangang pag-isipan itong mabuti at tingnan ang maaaring maidulot nito. Hindi lamang kailangang tingnan ang sarili, kundi pati ang kabutihang panlahat.